Ang pagtatapat ng isang opisyal sa palasyo ng Saudi, ang ating kapatid sa dugo ay hindi Amerika, kundi ang Pilipinas. Isang bomba ang pinasabog ng Crown Prince ng Saudi. Ang ating kapatid sa dugo ay hindi ang Amerika, kundi ang Pilipinas. Nayanig ang Amerika. Agad na tumawag si Trump sa isang kagyat na pag-uusap. Nagbanta ang Japan na babawiin ang $38 bilyong na pamumuhunan. Nagpatawag ng emergency diplomatic meeting ang Tsina. Hindi nakapagsalita ang United Kingdom at France. Ngunit ang pinakanabigla sa lahat ay ang Estados Unidos. Ang pagpili sa Pilipinas, sa halip na sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ay isang malaking sampal. Ngayon, ibubunyag ko ang nakagigimbal na kwento sa likod nito. Bago tayo magsimula, mangyaring suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-iwan ng komento ng Mabuhay ang Pilipinas. Ilang araw lamang ang nakalipas, sa napakalaking press center ng Royal Palace sa Riyadh, Saudi Arabia, 3,200 na mamamahayag mula sa 78 na bansa ang siksikang nag-aabang, halos hindi humihinga. Ang mga anchor mula sa mga kilalang global media network tulad ng CNN, BBC, Al Jazeera at NHK ay mahigpit na nakahawak sa kanilang mga kamera, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. Pansamantalang huminto ang electronic board ng New York Stock Exchange. Ang mga trader sa Financial District ng London ay natigilan sa harap ng kanilang mga monitor. Halos maparalisa ang Tokyo Stock Exchange pagkatapos ng pagbubukas. Naging magulo ang pandaigdigang merkado ng langis na may pagtaas na $40 bawat bariles, isang kaguluhang hindi pa kailanman nasaksihan. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang pangungusap na binitawan ng kanyang kamahalan, Crown Prince Mohammed bin Salman, matapos isantabi ang kanyang inihandang talumpati. Ang nag-iisang kapatid, sa dugo na pinili ng ating bansang Saudi Arabia, na itataya ang ating kapalaran ay hindi ang Amerika, hindi ang China, at hindi rin ang Japan. Ito ay ang Republika ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay ating kapatid sa dugo. Sabay-sabay na tumayo ang 3,200 na mamamahayag. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang mga bomba. Ang senior correspondent ng CNN ay nabitawan ang kanyang mikropono sa gitna ng live broadcast. Inalis ng isang reporter ng NHK mula sa Japan ang kanyang earpiece at tulalang tiningnan ang kanyang katabi. Sa sandaling iyon, sa Washington, isang tagapagsalita ng State Department ang nagpatawag ng isang kagyat na press briefing. Sa Tokyo, ang mga ilaw ng emergency ay sumindi sa Ministry of Foreign Affairs. Ngunit habang ang buong mundo ay nagugulantang, sa pinakasulok na bahagi ng press center, isang lalaki ang tahimik na nagpipigil ng kanyang mga luha, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang lalaking iyon ay ako. Ako si Karim Al-Arabi, ang Deputy Chief of Protocol na naglingkod sa Royal Protocol Office ng Saudi Arabia sa loob ng 28 na taon. Sa loob ng 28 taon na iyon, sinalubong at pinasalamatan ko ang mga pinuno ng estado, diplomat at mga sugo mula sa 47 na bansa sa palasyo. Mula sa mayabang na pakikipagkamay ng isang Pangulo ng Amerika hanggang sa kalkuladong ngiti ng isang punong ministro ng Hapon, mula sa formal na pagbati ng British Royal Family hanggang sa walang emosyong tingin ng isang Pangulo ng China. Nasaksihan ko ang kanilang mga tunay na kulay sa likod ng entablado ng palasyo. Kaya't alam ko kung bakit pinili ng kanyang kamahalan ang pangalan ng Pilipinas na taliwas sa inaasahan ng buong mundo. Alam ko na ang pagpiling iyon ay hindi isang pabigla-biglang desisyon o isang pampulitikang kalkulasyon, kundi isang matatag at maalab na paniniwala na binuo sa loob ng 28 taon ng mga ebidensyang puno ng dugo at luha. Mula ngayon, ibubunyag ko ang nakagigimbal at nakakaantig na katotohanang personal kong nasaksihan sa malalim na mga pasilyo ng palasyo. Kapag narinig ninyo ang buong kwento, malalaman ninyo kung bakit nayanig ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Amerika. Malalaman ninyo kung bakit ang tuso na Japan ay pinalayas ng hindi nakukuha kahit isang sentimo sa kanilang $38 bilyong. At higit sa lahat, mararamdaman ninyo sa kaibuturan ng inyong puso kung gaano kadakila at kahanga-hanga ang bansang Pilipinas. Unang tumapak ako sa Royal Protocol Office bilang isang 26 taong gulang na puno ng sigasig. Ang Protocol Office ay ang puso ng marangyang palasyo, ngunit ito rin ang pinakamalupit na lipunan ng herarkiya sa mundo. Mayroon kaming isang hindi opisyal ngunit ganap na tuntunin, ang listahan ng ranggo ng mga bansa,
Hindi lamang ito isang simpleng protokol, ito ang konstitusyon ng palasyo. Ito ang nagdidikta kung anong oras sa schedule ng Crown Prince ang ilalaan sa isang embahador, kung gaano kalayo ang pagitan ng mga upuan sa conference room, at kung kaninong siko ang mas malapit sa kanyang kamahalan sa hapagkainan. Ang numero 1, siyempre, ay ang Amerika. Bilang isang military ally na nagsusupply ng 73% ng lahat ng armas ng Saudi, kapag humiling ng pulong ang embahador ng Amerika, ang schedule ng Crown Prince ay nililinis sa loob ng 48 na oras. Isang 90 metrong pulang karpet ang inilalatag mula sa pangunahing tarangkahan hanggang sa reception hall. Ang pangalawa ay ang United Kingdom. Bilang isang matagal ng kasosyo mula pa noong simula ng industriya ng langis, ang embahador ng Britanya ay may access sa isang pribadong lounge sa kanlurang bahagi ng palasyo anumang oras. Pangatlo ang France, pang-apat ang Germany, at pang-lima ang Japan. Dahil sa laki ng ekonomiya at teknolohiya nito, ang Japan ang nag-iisang bansa sa Asia na nasa top 5. Kapag dumating ang embahador ng Hapon, 2 protocol officer ang magbubukas ng pinto ng kanyang sasakyan at inihahain ng Arabian coffee at datiles sa isang pilak na bandeha. At nasaan naman ang Pilipinas? Aaminin ko ng tapat. Ang Pilipinas ay nasa ika-17 na pwesto, nasa pagitan ng Thailand at Malaysia. Ang protocol officer na nakatalaga ay isang baguhan. Ang reception room ay ang pinakamaliit sa dulo ng silangang bahagi ng palasyo. Ang pulang karpet ay 15 metro lamang. Kapag may darating na embahador mula sa Pilipinas, ang mga staff sa aming opisina ay hayagang nagbubuntong hininga. Pilipinas na naman, ano ba ang maibibigay nila sa atin bukod sa pagbili ng langis? Ganoon din ang pag-iisip ko. Ang Pilipinas ay isang mabuting customer, bumibili ng langis na nagkakahalaga ng 35 bilyong dolyar bawat taon. Ngunit iyon lamang, sila ay customer, hindi kapatid. Ngunit may isang insidente na nagsimulang magpakita ng bitak sa matibay na herarkiyang ito. Ito ay nang tumapak sa palasyo ang isang lalaking nagngangalang Richard Hunter, isang special envoy mula sa US State Department. Noong simula ng tag-init, tumindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Saudi. Nagpadala ang Amerika ng 2 karagdagang aircraft carrier sa gitnang silangan. Nagpadala rin ang Washington ng isang napakataas na antas na sugo na may dalang matinding kahilingan. Dagdagan ang produksyon ng langis at palawakin ang mga base militar. Si Richard Hunter ay isang 60 anyos na diplomat na may taas na 180 centimeters, nakasuot ng Italian-made suit at ang kanyang kulay pilak na buhok ay nakasuklay pa atras. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi para sa isang diplomat. Mas mukha siyang isang maniningil ng utang. Mula sa sandaling dumating ang pribadong eroplano ni Hunter sa King Khalid International Airport sa Riyadh, nakaramdam na ako ng masamang pangitain. Karaniwan, kapag bumaba ng sasakyan ang isang dayuhang sugo, nakikipagkamay muna siya sa sumasalubong na protocol officer. Iyon ang pinakapangunahing paggalang at batayan ng diplomasya. Ngunit si Hunter, pagkababa pa lamang sa hagdanan ng eroplano, ay hindi man lang ako tiningnan. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa isang aide at nagsimulang tumawag sa Washington. Ang aking inilahad na kamay ay naiwang nakabitin sa mainit na hangin ng disyerto. Sa loob ng bulletproof na sasakyan papuntang palasyo, tiningnan ni Hunter ang tanawin ng Riyadh at sinabi sa kanyang aide, ang pagtatayo ng mga skyscraper sa gitna ng disyertong ito ay katawa-tawa. Kung wala ang oil money, ito ay isang malawak na buhanginan lamang. Nasa likod ako, naririnig ang bawat salita at kinailangan kong pigilin ang aking kamao. Ngunit ang Amerika ay ang numero 1 bansa. Kailangan kong magtiis. Ang isang protocol officer ay walang karapatang magpakita ng emosyon. Pagdating sa reception hall ng palasyo, mas naging kahindik-hindik ang kilos ni Hunter. Ayon sa protocol, bago pumasok ang kanyang kamahalan, lahat ng dayuhang delegado ay dapat tumayo at maghintay ng may paggalang. Ito ay isang hindi nakasulat na tuntunin ng palasyo na hindi pa kailanman nalabag sa loob ng 28 taon. Ngunit si Richard Hunter ay nakaupong nakasandal sa sofa, nakadekwatro at nakatingin sa kanyang tablet. Kahit na naririnig na ang mga yabag ng Crown Prince sa pasilyo, hindi man lang siya gumalaw. Nakatayo ako sa may pintuan ng reception hall, nanonood, at ramdam ko ang panlalamig ng aking puso. Sa loob ng 28 na taon, ito ang unang pagkakataon na nakasaksi ako ng ganitong insulto. Nang pumasok ang kanyang kamahalan,
Saka lamang siya atubiling tumayo at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay na halos dulo lang ng mga daliri ang dumampi. Wala pang 5 minuto sa pulong, malakas na tumunog ang telepono ni Hunter sa anumang bansa sa mundo. Ang pagsagot sa isang personal na tawag sa gitna ng isang pulong kasama ang isang pinuno ng estado ay ang pinakamasamang paglabag sa diplomatikong tuntunin. Agad akong sumenyas sa kanyang aide na patayin ang telepono. Ngunit sa halip, itinaas ni Hunter ang kanyang hintuturo sa Crown Prince at sinabing, "Sandali lang. Tawag ito mula sa Washington. 1 minuto lang." Ang mga mata ng hepe ng Royal Security Guard na nakatayo sa tabi ng Crown Prince ay biglang kumislap. Tila bumaba ng 2 degree ang temperatura sa silid. Ang kanyang kamahalan ay hindi kumibo, ngunit hindi ko napalampas ang bahagyang pagtapik ng kanyang kanang hintuturo sa braso ng upuan. Sa loob ng 18 na taon, natutunan kong iyon ang senyales ng kanyang galit. Ang 1 minuto ay naging 4 na minuto. Sa loob ng 4 na minutong iyon, ang hangin sa silid ay naging mas mainit pa kaysa sa tanghali sa disyerto. Pagkatapos ng tawag, walang anumang paumanhin. Diretsyong sinabi ni Hunter ang kanyang pakay. "Kamahalan, didiretsuhin ko na po kayo. Hinihiling ng Amerika na agad na dagdagan ng Saudi Arabia ang produksyon ng langis ng 1.5 milyong bariles bawat araw. At nais naming payagan ninyo ang karagdagang pagdaong ng US 5th Fleet sa Jubail Port sa Silangang Baybayin. Hindi ito isang hiling. Ituring ninyo itong isang utos para sa seguridad ng gitnang silangan." Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang paggamit ng salitang utos sa harap ng pinuno ng isang soberanong bansa, ang mukha ng Saudi Deputy Foreign Minister na naroroon ay namula. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, nagsalita ang kanyang kamahalan ng may bigat. "Ginoong Hunter, ang Saudi Arabia ay laging bukas sa mga makatwirang hiling ng aming mga kaalyado. Ngunit ang isang alyansa ay hindi isang relasyon ng unilateral na utos at pagsunod. Ang isang alyansang walang respeto sa isa't isa ay isa lamang ibang pangalan para sa kolonyalismo." Biglang tumigas ang mukha ni Hunter. Ito ang ekspresyon ng isang taong bihirang matanggihan. Ngumisi siya at sumagot, "Kamahalan, hindi na kailangang maging emosyonal. Tingnan natin ang mga numero. 73% ng lahat ng armas na inaangkat ng Saudi ay galing sa Amerika. F-15 fighter jets, 154 units. Patriot missile defense system. Aegis destroyer technology transfer. Ang maintenance contracts para sa lahat ng iyan ay nasa kamay ang Amerika. Kung ititigil namin ang supply ng pyesa, ang inyong Air Force ay mapaparalisa sa loob ng 2 linggo. Tatanggihan niyo pa rin ba ang aming hiling?" Hindi iyon isang diplomatikong pag-uusap. Iyon ay isang hayagang pananakot. Ang kahihiyan ay bakas sa mga mukha ng mga opisyal ng Saudi na naroroon, ngunit walang sinuman ang makapagsalita. Ang 73% na numerong binanggit ni Hunter ay isang hindi maikakailang katotohanan. Pagkatapos ng pulong, habang papalabas si Hunter sa silid, pinanood ko ang kanyang likuran at nagngit-ngit ang aking mga ngipin. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ng palasyo ay parang mga yabag na tumatapak sa dignidad ng Saudi. Nang gabing iyon, nag-isip ako, ito ba ang tunay na mukha ng numero 1 kaalyado? Ang ganitong kayabangan na ginagamit ang 73% na pag-asa sa armas para tratuhin ang isang soberanong bansa na parang isang utusan, matatawag pa ba itong isang alyansa? Ngunit sa gitna ng galit at pagkadismaya, pilit kong hindi tinanggap. Sino pa ang magpoprotekta sa amin kung hindi ang Amerika? Mayroon pa bang ibang bansa sa mundo, maliban sa mga kanluraning kapangyarihan na maaaring maging kalasag ng Saudi? At noon nangyari. Eksaktong 2 araw matapos umalis si Hunter sa palasyo, tiningnan ko ang iskediul ng Protocol Office at napakunot ang aking noo sa pangalan ng susunod na panauhin. Jose Matias, Special Envoy, Department of Trade and Industry, Republika ng Pilipinas. Isang sugo mula sa isang bansang nasa ika-17 na ranggo. Ang protocol na nakatalaga, isang baguhang opisyal, ang maliit na reception room sa silangang dulo at isang 15 bitimetrong pulang karpet. Automatiko akong nagbuntong hininga at bumulong, tungkol na naman siguro sa kontrata ng langis. Ngunit kinabukasan, nang salubungin ko ang sasakyan ng sugo ng Pilipinas sa palasyo, nasaksihan ko ang isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Bumaba mula sa isang itim na sedan si Special Envoy Jose Matias.
Siya ay may katamtamang pangangatawan, nasa 173 cm ang taas at nakasuot ng isang simple ngunit maayos na navy blue na suit. Malayo sa Italian-made suit at kumikinang na silver cufflinks ng sugo ng Amerika, 2 araw na ang nakalipas. Ngunit ang unang ginawa ni G. Matias pagkabaan ng sasakyan ay nagpatulala sa akin. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata, inilahad ang kanyang 2 kamay para sa isang magalang na pakikipagkamay at nagsalita sa malinaw na Arabic, "Assalamu alaikum. Maraming salamat sa pagsalubong sa amin sa kabila ng layo. Siguradong napagod kayo sa init ng panahon. Ayos lang po ba kayo?" Sa loob ng 28 taon na pagsalubong sa mga sugo mula sa 17 na bansa, siya ang unang non-Arab diplomat na bumati sa akin sa Arabic. At hindi lamang ito isang formal na pagbati. Ito ay isang taos-pusong pag-aalala para sa kalusugan ng isang hamak na protocol officer. Bigla, nakaramdam ako ng kaunting kirot sa aking dibdib. Habang naglalakad kami mula sa pangunahing tarangkahan patungo sa reception hall, si G. Matias ay yumuko sa bawat guwardiya na nakatayo sa magkabilang gilid ng pasilyo. Ang mga guwardiya ay nagkatinginan, litong-lito. Karamihan sa mga dayuhang sugo ay itinuturing silang mga estatwa. 2 araw lang ang nakalipas, dumaan si Hunter nang hindi man lang tumingin sa guwardiyang nagbukas ng pinto para sa kanya. Pagpasok sa reception hall, habang hinihintay ang Crown Prince, magalang na tinanggap ni G. Matias ang Arabian coffee na inalok ko gamit ang 2 kamay. Pagkatapos ng isang lagok, sinabi niya, "Napakasarap ng aroma nito. Hinaluan ba ito ng mga butil mula sa rehiyon ng Mocha sa Yemen? Mahilig kasi ako sa kape." Muli akong namangha. Sa loob ng 28 taon, wala pang dayuhang sugo na nakahula sa pinagmulan ng mga butil ng kape na inihahain namin. Karamihan ay lumalagok lamang ng 1 beses bilang pormalidad. Ang taong ito ay tunay na ninanamnam ang kape. Isang sandali iyon, kung saan naramdaman ko ang kanyang tunay na interes sa aming kultura. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang ganitong kabaitan ay hindi magbabago sa ranggo. Sa harap ng kapangyarihan ng isang Patriot missile na ibinibigay ng Amerika, ang kaalaman sa pinagmulan ng Arabian coffee ay walang halaga. Kaya't pinanatili ko ang Pilipinas sa loob ng kahon ng ika-17 na ranggo at sinubukang balewalain ang mga nangyari sa araw na iyon. Ngunit hindi ko alam, ang tadhana ay naghahanda na ng isang malaking pagsubok na ganap na sisira sa listahan ng ranggo na matagal kong pinanghahawakan. Pagkalipas lamang ng 3 buwan, nang sumiklab ang apoy ng isang teribleng digmaan na nagbabantang lamunin ang buong gitnang silangan, ang tunay na mukha ng numero 1 Amerika, numero 5 Japan, at numero 17 na Pilipinas ay malupit at malinaw na lumitaw. Ang katotohanang iyon ay sapat na upang wasakin ang aking mga paniniwala sa buong buhay ko, at sa huli, ito ang naging mitsa sa makasaysayang desisyon ng Crown Prince. 3 buwan pagkatapos, ang aking pinakamasamang bangungot ay naging katotohanan. Isang drone na pag-aari ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang sabay-sabay na tumama sa 3 pasilidad ng langis ng Aramco sa silangang baybayin ng Saudi. 3:00 ng madaling araw, ang mga ilaw ng emergency sa underground situation room ng palasyo sa Riyadh ay sumindi at ipinag-utos ng kanyang kamahalan ang isang kagyat na pagpupulong. Kalahati ng araw-araw na produksyon ng langis ng Saudi, katumbas ng 5.7 milyong bariles, ay biglang nahinto. Ang presyo ng langis sa mundo ay tumaas ng $67 bawat bariles na nagdulot ng takot sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit mas masahol pa sa pinsala sa mga pasilidad ng langis ang mga sumunod na pangyayari. Nang magbanta ang Iran ng karagdagang pagganti at nagpahiwatig ng posibleng pagsasara ng Strait of Hormuz, kumalat ang takot sa isang malawakang digmaan sa buong gitnang silangan. Tumunog ang mga sirena ng air raid sa Riyadh at nagunahan ang mga mamamayan sa mga grocery store para mag-imbak ng tubig at pagkain. Ang mga mukha ng mga inang yakap-yakap ang kanilang mga anak, puno ng takot ay laman ng telebisyon. Sa sandaling iyon, sa situation room ng protocol office, nasaksihan ko ang isang bagay na hindi ko mapaniwalaan. Sa loob lamang ng 4 na oras mula sa pag-atake, sinimulan ng Embahada ng Britanya ang emergency evacuation ng kanilang mga mamamayan. Ang numero 2 bansa, ang ating 100 taong kapatid sa dugo mula pa noong simula ng industriya ng langis, ang unang nag-impake.
Isang tawag lamang ang iniwan ng embahador ng Britanya sa palasyo. Alinsunod sa mga utos mula sa aming gobyerno, ililipat namin ang lahat ng staff ng embahada sa Bahrain. Babalik kami kapag naging stable na ang sitwasyon. Nanginginig ang kamay ng opisyal ng Foreign Ministry na tumanggap ng tawag. Ang isang 100 taong alyansa ay naglaho sa loob ng 4 na oras. 6 na oras pagkatapos, ang embahada ng France ay umalis. 9 na oras pagkatapos, nagsara ang embahada ng Germany. Ang mga bansang nasa ICA 3 at ICA 4 na ranggo ay sunod-sunod na umalis na parang nag-usap, ngunit ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmula sa numero 1. 12 oras matapos ang pag-atake, dumating ang isang opisyal na abiso mula sa kanilang embahada. Ang nilalaman nito ay, alinsunod sa direktiba ng US Department of State, ang embahada ng Estados Unidos sa Riyadh ay magsasagawa ng pag-alis ng lahat ng non-essential personnel at ililipat ang natitirang personnel sa emergency security status. Lahat ng serbisyo sa visa at konsulado ay agad na sinuspinde. Ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Amerika ang aming pangunahing prioridad at ipinapaalam namin na walang obligasyon ang Estados Unidos na siguruhin ang kaligtasan ng mga lokal na empleyadong Saudi. Binasa ko ang dokumento ng 3 beses. Nagdilim ang aking paningin. Walang obligasyon ang Estados Unidos na siguruhin ang kaligtasan ng mga lokal na empleyadong Saudi. Ang isang linyang iyon ay tumusok sa aking puso na parang isang punyal. Mayroong 340 na empleyadong Saudi na tapat na naglingkod sa Embahada ng Amerika sa loob ng mahigit 20 taon. Sa likod nila ay ang kani-kanilang mga pamilya. Itinapon ng Amerika ang buhay ng 340 na taong iyon sa pamamagitan ng isang linyang abiso. At noon tumawag si Richard Hunter sa palasyo para humingi ng tulong para sa convoy ng kanilang evacuation. Humiling siya ng 8 bulletproof na sasakyan at mga tauhan ng militar mula sa palasyo. Ang kapal ng mukha, aalis sila habang ginagamit ang aming mga resources. Sinabi ni Hunter sa kabilang linya, "Karim, bilisan mo, nasa panganib ang aming mga mamamayan. Ang problema sa mga empleyadong Saudi, bahala na diyan ang inyong foreign ministry. Bahala na diyan ang inyong foreign ministry." Sa mga salitang iyon, naramdaman kong nawalan ng dugo ang aking mga kamay na may hawak ng telepono. Naalala ko ang mayabang na mukha niya sa reception hall 3 buwan na ang nakalipas na ginagamit ang 73% na pag-asa sa armas para takutin kami. Ngayon, tinatawag niya ako sa aking unang pangalan, nagmamakaawa ng tulong. Ngunit kahit sa kanyang paghingi ng tulong, wala siyang pakialam sa buhay ng aming mga empleyadong Saudi. 2 araw matapos ang pag-atake, ang Al-Akhil Street, kung saan matatagpuan ang mga embahada sa Riyadh, ay naging isang ghost town. Kahit sa araw, patay ang mga ilaw sa kalye at ang mga watawat sa mga gusali ng embahada ay ibinaba na. Ang mga bintana ng embahada ng Britanya ay tinakpan ng makapal na plywood. Ang tarangkahan ng embahada ng France ay hinarangan ng mga bakal na barikada. Sa parking lot ng embahada ng Amerika, 17 na sasakyan ang iniwang nakabukas ang mga pinto para itong isang eksena sa isang war movie. Ngunit sa gitna ng ghost town na iyon, may isang gusali na maliwanag na nagliliwanag. Ang Embahada ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang bansang nasa ika-17 na ranggo na may isang baguhang protocol officer at 10 metrong pulang karpet ay nananatiling bukas na may nakasinding ilaw sa gitna ng impyernong tinakbuhan ng Amerika, Britanya, France at Germany. At ang kanilang watawat ay buong pagmamalaking iwinawagayway sa harap ng embahada. Ang impormasyong nakumpirma namin sa pamamagitan ng intelligence ng palasyo ay mas nakagugulat. Ang embahador ng Pilipinas, si Ambassador Benigno Cruz, ay nakatanggap ng rekomendasyon mula sa kanyang gobyerno na umalis, ngunit mariin niya itong tinanggihan. Ang kanyang tugon sa Department of Foreign Affairs sa Maynila ay naharang ng aming intelligence at ang nilalaman nito ay sapat na upang mapigil ang aming hininga. Mayroong kasalukuyang 12,000 na Pilipinong construction workers at 4,700 na miyembro ng komunidad na naninirahan sa Riyadh. Hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi nasisiguro ang kanilang kaligtasan. Kung magsasara ang embahada, para na ring inabandona ang ating mga kababayan. Ako ang huling pananggalang ng 16,700 na Pilipino.
Ang pag-alis ay maaari lamang pag-usapan kapag ligtas na ang lahat ng Pilipino. Ako ang huling pananggalang ng 16,700 na Pilipino. Sa pagbasa ko ng linyang iyon, isang malamig na kuryente ang dumaan sa aking likuran. Iniwan ng numero 1 Amerika ang 340 na empleyadong Saudi, ngunit ang embahador ng ika-17 na ranggong Pilipinas ay nagdeklara na mananatili siya sa isang war zone para protektahan ang 16,700 niyang mamamayan. Ngunit hindi doon natapos ang kahanga-hangang ginawa ng Embahada ng Pilipinas. 36 na oras matapos ang pag-atake, 8,500 na Pilipinong construction workers, OFWs, na nagtatrabaho sa isang industrial complex sa timog ng Riyadh ang nagsimulang lumikas matapos makatanggap ng emergency call mula sa kanilang kumpanya. Ngunit habang papunta sila sa evacuation center, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Humigit kumulang 370 na pamilyang Saudi na nakatira malapit sa construction site ang hindi makahanap ng paraan para lumikas at naiwan sa kalsada, nanginginig sa takot. Umiiyak ang mga bata at ang mga matatanda ay nakaupo sa lupa. Si Mang Tomas, ang site manager ng kumpanyang Pilipino, ay agad na nagdesisyon. Inuna niyang isakay ang mga pamilyang Saudi sa 2 malalaking bus at 15 na truck ng kumpanya. Ipinagkaloob ng mga manggagawang Pilipino ang kanilang mga sasakyan para sa mga mamamayang Saudi at sila mismo ang naglakad ng 4 na kilometro sa ilalim ng matinding sikat ng araw patungo sa safe zone. Ang mga likuran ng mga manggagawang Pilipino na tahimik na naglalakad sa kalsada sa disyerto sa ilalim ng 48 degrees Celsius na init, bitbit ang kanilang mabibigat na safety gear. Nang makita ko ang eksenang iyon sa CCTV ng Royal Intelligence, natigilan ako sa aking upuan. Inilagay nila sa panganib ang kanilang sariling buhay para iligtas muna ang mga Saudi na hindi man lang nila kababayan, hindi sila inutusan, hindi sila umaasa ng anumang kapalit dahil lamang may mga taong natatakot sa kanilang harapan. Iyon lang, nang iulat ang katotohanan ito sa palasyo, matagal na hindi nagsalita ang kanyang kamahalan. Nang paalis na ang hepe ng intelligence, nagsalita ang kanyang kamahalan sa isang mahina ngunit matatag na boses, muling pag-aralan ang ranggo ng Embahada ng Pilipinas. Ito ang unang utos na baguhin ang ranggo na narinig ko sa loob ng 28 taon. Naramdaman kong kumabog ang aking puso. Ngunit simula pa lamang iyon, ang insidenteng ganap na pupunit sa listahan ng ranggo ay magaganap ilang araw lamang pagkatapos. Hindi pa lumilipas ang isang buwan, mula nang humupa ang apoy ng digmaan at isang hindi tiyak na kapayapaan ang bumalik sa Riyadh. Isang emergency coded message ang ipinadala mula sa Royal Security sa Protocol Office. Nang mabasa ko ang nilalaman, nahulog ang papel mula sa aking kamay. Ang pangalawang anak ng Crown Prince, si Prince Faisal bin Mohammed, ay naaksidente sa isang malubhang traffic accident sa isang highway sa labas ng Riyadh. Isang banggaan sa pagitan ng kanyang security vehicle at isang malaking truck. Ang 14 gulang na prinsipe ay dinala sa King Faisal Specialist Hospital sa cardiac arrest at ang mga doktor ay nagbigay ng isang malagim na diagnosis, multiple organ damage at skull fracture. Nang dumating ang kanyang kamahalan sa ospital, ang hangin sa pasilyo sa labas ng operating room ay amoy kamatayan. Sa mabigat na hangin na iyon, na may halong amoy ng disinfectant at dugo, ang asawa ng kanyang kamahalan, ang Reyna, ay nakaupo sa sahig, tahimik na umiiyak. Ayon sa ulat ng hepe ng seguridad, ang mga kamay ng kanyang kamahalan ay kitang-kitang nanginginig. Kahit ang pinuno ng pinakamakapangyarihang royal family sa mundo, ay isa lamang walang magawang ama sa harap ng kanyang anak. Ang chief surgeon ng King Faisal Specialist Hospital ay yumuko at nagbigay ng isang malupit na opinyon. Kamahalan, sa kasalukuyang teknolohiya at kagamitan ng Saudi, wala po kaming kakayahang magsagawa ng ganito kakomplikadong operasyon. Kung hindi maililipat ang prinsipe sa isang world-class na ospital sa ibang bansa sa loob ng 72 oras, hindi po namin masisiguro ang kanyang buhay. 72 oras, 3 araw. Ang oras sa disyerto ay karaniwang mabagal, ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng buhangin sa orasan ay parang kulog. Ang Royal Secretariat ay agad na nagpadala ng mga emergency request sa mga nangungunang institusyong medikal sa mundo. Ang una, siyempre, ay sa Amerika, Mayo Clinic, Johns Hopkins, Massachusetts General Hospital. Ito ang mga lugar
kung saan nagbuhos ang Saudi ng napakalaking donasyong medikal at research funding sa nakalipas na 14 taon. Ngunit pagkalipas ng 2 oras, ang mga sagot na bumalik ay kasing lamig at kasing kalkulado ng yelo. Ang sagot ng Mayo Clinic. Batay sa pagsusuri sa kasalukuyang kondisyon ng pasyente, ang success rate para sa isang complex trauma surgery na may kasabay na multiple organ damage at skull fracture, ayon sa aming statistical model, ay 22%. Ang pagtanggap ng mga high-risk na kaso na maaaring negatibong makaapekto sa aming annual surgical success rate ay nangangailangan ng pag-aproba mula sa Internal Review Committee at ang pagpupulong pa lamang ng komite ay aabutin ng hindi bababa sa 2 linggo. Negatibong epekto sa success rate. Ang buhay ng isang 14 taong gulang na batang nag-aagaw buhay ay maaaring maging isang negatibong marka sa scorecard ng ospital kaya mahirap itong tanggapin. Kinailangan kong pigilan ang aking galit habang binabasa ang sagot na iyon. Ang sagot ng Johns Hopkins ay hindi naiiba. Kailangan ng hindi bababa sa 10 araw na paghahanda para buuin ang isang team na dalubhasa sa ganitong uri ng complex trauma surgery. Bukod pa rito, kailangan munang pirmahan ang isang legal waiver para sa anumang medical malpractice na maaaring mangyari sa panahon ng transportasyon ng pasyente. Ang Heidelberg University Hospital sa Germany ay mas direkta. Ang aming kwota para sa mga dayuhang pasyente para sa quarter na ito ay napuno na. Inirerekomenda namin na mag-apply kayo para sa susunod na quarter. Ibig sabihin, bumalik kami pagkatapos ng 3 buwan. Ang isang batang mamamatay kung hindi maooperahan sa loob ng 72 oras ay pinaghihintay ng 3 buwan. Ang mga self-proclaimed na pinakamahusay na sistemang medikal sa kanluran ay naglalabas lamang ng mga calculator ng success rate, quota at legal waiver sa harap ng buhay ng isang 14 taong gulang na bata. Isang malalim na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa palasyo. Ang mga iyak ng reyna ay maririnig sa pasilyo at ang kanyang kamahalan ay nakatitig lamang sa labas ng bintana. Hindi gumagalaw. Ang oras ay malupit na lumilipas. 18 oras na ang nakalipas. 54 na oras na lang ang natitira. Sa sandaling iyon, isang batang opisyal mula sa Asian Affairs Bureau ng Foreign Ministry ang humahangos na tumakbo papasok sa palasyo. Hawak niya ang isang lukot na piraso ng fax paper. Kamahalan, may sagot mula sa Pilipinas. Pilipinas, ang ika-17 na ranggo. Walang sinuman ang nakaisip sa Pilipinas pagdating sa medisina. Ang direktor ng Asian Affairs Bureau ang nagkusa na makipag-ugnayan sa Philippine General Hospital sa Maynila, umaasang may kahit katiting na posibilidad. Sa totoo lang, walang sinuman sa palasyo, kasama na ako, ang umasa sa Pilipinas. Ngunit nang mabasa ang nilalaman ng fax, lahat ng nasa silid ay napatingin sa lukot na papel na iyon. Ako si Dr. Elena Reyes, Trauma Surgeon, Philippine General Hospital. Katatapos lang naming suriin ng buong medical team ang ipinadalang medical records. Posible ang operasyon. Hindi. Kailangan nating gawin ito. 22% ang success rate? Hindi iyon dahilan para sumuko, kundi dahilan para punan natin ang natitirang 78%. Hindi trabaho ng isang doktor na sukatin ang buhay ng isang 14 taong gulang na bata gamit ang mga numero. Isang emergency medical team na binubuo ko, 4 na espesyalista, at 3 surgical nurse ang papunta na sa Ninoy Aquino International Airport ngayon din. Darating kami sa Riyadh sa loob ng 10 oras. Mangyaring ihanda ang operating room. Dahilan para punan natin ang natitirang 78%. Ang isang pangungusap na iyon ay tumagos sa kawalan ng pag-asa sa palasyo. Nang tanggihan ng mga nangungunang ospital sa Amerika ang bata dahil sa 22% success rate, binaligtad ito ng isang doktora mula sa Pilipinas. Hindi bilang batayan para sumuko, kundi bilang isang hamon. Kinuha ng kanyang kamahalan ang fax at binasa ito ng 3 beses. Hindi ko napalampas ang bahagyang panginginig ng kanyang mga mata. Sinabi niya sa isang mahinang boses, "I-clear ang isang private runway sa King Khalid Airport." Pagdating ng medical team mula sa Pilipinas, i-escort sila ng mga sasakyan ng Royal Guard papuntang ospital. Walang dapat masayang na kahit isang segundo. Isang utos na hindi pa nangyayari. Ang pagbubukas ng isang pribadong runway para sa isang medical team mula sa isang bansang nasa ika-17 na ranggo. Eksaktong 17 oras at 42 minuto pagkatapos,
Isang special flight ng Philippine Airlines, nalulan ang medical team, ay lumitaw sa himpapawid ng Riyadh. Bago pa man dumapo ang mga gulong sa runway, 3 sasakyan ng Royal Guard ang nag-aabang na. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, ang unang bumaba ay si Dr. Elena Reyes. Nakasuot siya ng surgical vest sa ibabaw ng kanyang puting coat, may hawak na medical equipment bag sa isang kamay at isang tablet na puno ng CT scan images ng pasyente sa kabilang kamay. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay matalim at determinado na parang laser. Habang bumababa sa hagdanan, sa halip na sa Arabic, nagsalita si Dr. Reyes sa Ingles sa mga sumasalubong na Saudi medical staff. Ngunit ang kanyang mga salita ay mas maalab kaysa sa anumang Arabic na salita. Nasaan ang bata? Dalhin ninyo ako sa kanya ngayon din. Tiningnan ko ang mga CT scan ng 48 na beses sa eroplano. Bawat minuto ay mahalaga. Tiningnan ang mga CT scan ng 48 na beses sa eroplano. Sa loob ng 200 oras na flight, hindi siya natulog at perpektong isinaulo ang bawat sulok ng katawan ng 14 taong gulang na prinsipe. Sa 20 minutong biyahe mula sa airport papuntang ospital na may mga sirena ng Royal Guard, ipinapaliwanag ni Dr. Reyes ang plano ng operasyon sa mga Saudi doctor. Ang matinding konsentrasyon na iyon na hindi pinapayagan ang kahit isang segundo na masayang ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa isang Saudi doctor na kasama niya na kalaunan ay nagpatotoo. Hindi iyon ang tingin ng isang taong bumiyahe ng 18 oras. Siya ay kumikinang na parang isang estudyante bago ang isang mahalagang pagsusulit. Sa sandaling makita ko ang tingin na iyon, naramdaman ko, maililigtas ng taong ito ang bata. Pagdating sa ospital, bago pa man magpalit ng surgical scrubs, tumakbo si Dr. Reyes sa intensive care unit para personal na suriin ang kondisyon ni Prince Faisal. Sa harap ng maputlang mukha ng 11 taong gulang na batang hirap na humihinga sa tulong ng isang oxygen mask, ipinikit ni Dr. Reyes ang kanyang mga mata saglit, pagkatapos ay iminulat ulit at mahigpit na hinawakan ang tuyong kamay ng bata. May binulong siya sa Tagalog na isinalin sa amin ng isang Pilipinong nurse na kasama niya. Huwag kang mag-alala. Nandito na si Doc. Walang medical jargon, walang statistics, walang legal waiver. Isang mainit na pangungusap lamang. Nang isara ng mga ospital sa Amerika ang kanilang mga pinto dahil sa 22% na probabilidad, hinawakan ng isang doktora mula sa Pilipinas ang kamay ng bata at sinabing, huwag kang mag-alala. Nanonood ako sa likod ng salamin ng ICU at naramdaman kong nagiinit ang aking lalamunan. Ang operasyon ay tumagal ng 10 na oras. Ang buong palasyo ay huminto sa paghinga, nag-aabang. Ang kanyang kamahalan ay hindi umalis sa waiting room sa harap ng operating room. Ako rin ay nakaupo sa isang malamig na bench sa pasilyo, binibilang ang mga segundo sa orasan, buong gabi. 8 oras ng operasyon, isang assistant nurse ang lumabas para mag-ulat. Natapos na ang pagsasara ng bungo. Kasalukuyang inaayos ang mga pinsala sa mga internal organs. Si Dr. Reyes ay hindi pa umiinom ng tubig, patuloy sa pag-opera. 2 oras ng operasyon, isa pang ulat. Mas marami ang nawawalang dugo kaysa sa inaasahan, kailangan ng karagdagang dugo. Ang isa sa mga Pilipinong surgical nurse, si Angela Santos, ay nag-alok na mag-donate ng 400cc ng kanyang dugo dahil magkatugma sila ng blood type. Isang nurse na nag-alok ng sariling dugo para sa pasyente. Nang marinig ito ng reyna, idinikit niya ang kanyang mga kamay sa dibdib at tahimik na lumuha. At pagkatapos ng 14 na oras at 13 minuto, ang pulang ilaw sa operating room ay namatay. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Elena Reyes. Ang kanyang surgical scrubs ay basang-basa sa pawis. Inalis niya ang kanyang maskara at sa kanyang mukha, sa kabila ng matinding pagod, ay may bahagyang ngiti. Kamahalan, matagumpay po ang operasyon. Ang prinsipe ay ganap ng nagkamalay. Pagkatapos ng isang buwang rehabilitasyon, makakatakbo na po siyang muli. Sa sandaling iyon, ginawa ng kanyang kamahalan ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa loob ng 28 na taon. Lumapit siya kay Dr. Reyes at mahigpit siyang niyakap. Ang pagyakap ng pinakamataas na pinuno ng Saudi royal family sa isang dayuhang doktor ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Bahagyang nanginginig ang mga balikat ng kanyang kamahalan. Lahat kami sa pasilyo mga opisyal ng palasyo, mga security guard, at ako ay napaluha. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang mga nangyari sa loob ng isang buwang recovery period
ay ganap na nagwasak sa anumang natitirang prejudice na mayroon kami tungkol sa Pilipinas. Ang surgical nurse, si Angela Santos, ay hindi bumalik sa Pilipinas. Nagboluntaryo siyang manatili hanggang sa matapos ang rehabilitasyon ng prinsipe. Araw-araw, pumupunta siya sa silid ng prinsipe para tulungan siya sa kanyang mga ehersisyo. Kapag nahihirapan ang bata sa pagkain sa ospital, nagluluto siya ng arroz caldo. Kapag naiinip ang bata, pinapanood niya ito ng mga Pilipinong cartoons at tinuturuan ng mga salitang Tagalog. At sa gabi, kapag nagigising ang bata dahil sa masamang panaginip, nananatili siya sa tabi ng kama, hinahaplos ang noo ng bata hanggang sa makatulog muli. Sa araw ng kanyang paglabas, si Prince Faisal ay tumayo mula sa kanyang wheelchair at dahan-dahang lumakad patungo kay Nurse Angela. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabi ang mga salitang Tagalog na lihim niyang pinag-aralan. Ate Gela, salamat po. Mahal ko ang Pilipinas. Nang makita ito ng reyna, hindi niya napigilan ang pag-iyak at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Nurse Angela. Utang namin sa iyo ang buhay ng aking anak. Habang nabubuhay ang Saudi royal family, hinding-hindi namin malilimutan ang utang na loob na ito. Habang tahimik na kumakalat ang nakakaantig na kuwentong ito sa loob ng palasyo, nagsimulang magbago ng tuluyan ang pananaw namin sa Pilipinas. Ngunit mayroon pang isang tunay na pagsubok na darating. Ang emosyon at pasasalamat lamang ay hindi sapat para baguhin ang hierarkiya ng mga bansa. Para ganap na mabaligtad ang tunay na ranggo, kailangang patunayan ng Pilipinas ang kanilang pinipili sa malupit at mapanganib na larangan ng pandaigdigang politika. At ang sandali ng pagpapatunay na iyon ay dumating mula sa pinakatuso at pinakamasamang kalaban, ang Japan. Habang ang himala ng paggaling ni Prince Faisal ay nagdudulot ng galak sa palasyo, isang makapal na diplomatikong sulat ang dumating sa Riyadh mula sa Tokyo. Nang buksan ito ng isang opisyal sa East Asian Affairs Bureau ng Foreign Ministry, agad siyang tumakbo sa Deputy Minister na agad namang nagulat sa palasyo. Bilang Deputy Chief of Protocol, may karapatan akong basahin ang lahat ng diplomatikong dokumento na dumarating sa palasyo. Nang gabing iyon, habang binabasa ko ang dokumento sa aking mesa, hindi ako makapaniwala. Ang hiling ng gobyerno ng Hapon ay ito. Sa darating na pinakamalaking international sports event sa Asia, sa opisyal na mapa ng kaganapan, ang isang teritoryo na inaangkin ng Pilipinas ay markado bilang lehitimong teritoryo ng Hapon at hinihiling nila na suportahan din ng Saudi Arabia ang pag-angkin ng Japan sa lahat ng opisyal na diplomatikong dokumento at mapa ng bansa sa hinaharap. Ito ay isang katawa-tawang hiling. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang huling talata ng dokumento. Ipinapaalala namin sa inyo na ang pundasyon ng relasyon ng Japan at Saudi Arabia ay ang mga kasalukuyang proyektong pang-ekonomiya na nagkakahalaga ng 38 bilyong dolyar, kabilang ang petrochemical plants, hydrogen energy development, at automotive parts production complex. Umaasa kami na ang gobyerno ng Saudi Arabia ay gagawa ng isang matalinong desisyon. Matalinong desisyon. Ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon ay malinaw. Kung susundin ninyo kami, makukuha ninyo ang 38 bilyong dolyar. Kung hindi, mawawala ito. Hindi iyon isang diplomatikong sulat. Iyon ay isang blackmail. 2 araw pagkatapos, si Kenichi Yamaguchi, ang Deputy Chief of Mission ng Embahada ng Hapon sa Riyadh, ay humiling ng isang pulong sa palasyo. Bilang isang mataas na opisyal mula sa isang bansang nasa ika-5 na ranggo, 2 protocol officer ang itinalaga at ang Central Conference Room ang ginamit. Dumalo ako sa pulong bilang protocol officer. Si Yamaguchi ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50s, may taas na 170 centimeters at nakasuot ng salamin na may silver frame. Palagi siyang may ngiti sa labi, ngunit hindi ito ngiti ng kabaitan, kundi ng pagkalkula. Sa bawat galaw ng kanyang mga mata, para akong nakakarinig ng tunog ng isang abacus. Pagpasok pa lamang sa silid, yumuko si Yamaguchi ng napakababa. Pagkatapos ay umupo sa sofa at komportableng nagdekwatro. Ang kanyang unang mga salita ay may lason. Ginoong Deputy Minister, nabalitaan po namin na ang relasyon ng Pilipinas at Saudi ay nagiging napakalapit kamakailan. Magandang balita po iyan, syempre. Ngunit tulad ng alam ninyo, ang Pilipinas ay malayo sa Japan pagdating sa laki ng ekonomiya at teknolohiya. Huwag po sana kayong magpadala sa emosyon at kalimutan ang estratehikong pag-iisip.
magpadala sa emosyon. Sa mga salitang iyon, biglang tumaas ang aking presyon. Kung ang pagliligtas sa buhay ng isang prinsipe ay emosyon, kung ang hindi pagpatay sa ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan ay emosyon, kung ang pagpapauna sa mga mamamayang Saudi sa 48-degree na init ng disyerto ay emosyon, oo, iyon nga ay emosyon. Ngunit isang emosyon na 1,000 beses na mas mahalaga kaysa sa isang 38 bilyong dolyar na calculator. Inilabas ni Yamaguchi ang kanyang tablet at ipinakita ang screen. Tulad ng nakikita ninyo, ang Japan ay kasalukuyang may 38 bilyong dolyar na pamumuhunan sa Saudi. Petrochemical plant, 12 bilyong dolyar. Hydrogen energy joint venture, 9.5 bilyong dolyar. Automotive, parts production complex, 8.7 bilyong dolyar. Smart agriculture technology transfer, 7.8 bilyong dolyar. Alam na alam ninyo kung gaano kahalaga ang mga pamumuhunang ito sa Saudi Vision 2030. Ang hinihiling lang namin ay isang maliit na pagbabago sa pagmamarka ng isang maliit na bato sa karagatan. 28 bilyong dolyar kumpara sa isang maliit na bato. Hindi na kailangang timbangin para malaman kung alin ang mas mabigat. Maliit na bato. Tinawag ni Yamaguchi ang sagradong teritoryo ng isang bansa na isang maliit na bato. Nakatayo sa likod ng upuan, nagnitngit ang aking mga ngipin. Hindi ba niya alam kung gaano kawalang hiya ang ideya na bilhin ang teritoryo ng isang bansa gamit ang pera? O alam niya, ngunit wala siyang pakialam? Ngunit ang mas nakagugulat ay ang huling sinabi ni Yamaguchi bago umalis. Tumayo siya, lumingon sa may pintuan, at habang nakangiti pa rin, ang kanyang mga mata ay naging malamig. Isa pa pong bagay. Alam din po ng Tokyo na nagiging malapit ang Pilipinas sa Saudi. Ngunit, kung papayagan ninyo akong maging tapat, ang Pilipinas ay puro porma lang pero walang laman. Lilitaw lang sila kapag kailangan ng tulong, ngunit kapag pera na ang pinag-uusapan, dahan-dahan silang umaatras. Ang tunay na partner na maaasahan ng Saudi ay kami, ang Japan. Pinatunayan na iyan ng kasaysayan. Puro porma lang pero walang laman. Ang mga taong nagpasakay sa mga mamamayang Saudi sa kanilang mga bus sa gitna ng digmaan at naglakad sa 48-degree na init ng disyerto ay walang laman. Ang doktor na humarap sa 22% na probabilidad at nagligtas sa isang 14 taong gulang na bata ay puro porma lang. Kinuyom ko ang aking kamao. Naramdaman ko ang sakit ng aking mga kuko na bumaon sa aking palad, ngunit mas matindi pa roon ang galit na kumukulo sa aking dibdib. Pagkaalis ni Yamaguchi sa palasyo, nagkaroon ng mainitang debate sa loob ng Saudi Foreign Ministry. Ang mga realista ay lumuhod sa harap ng numerong 38 bilyong dolyar. Hindi natin maaaring isakripisyo ang 38 bilyong dolyar para sa isang maliit na bato. Karamihan sa ating mga mamamayan ay hindi man lang alam kung ano iyon. Ang pagpanig sa Japan at pag-secure ng pamumuhunan ay para sa pambansang interes. Ngunit iba ang reaksyon ng kanyang kamahalan. Nang iulat sa kanya ang tungkol sa pulong kay Yamaguchi, matagal siyang nanahimik. Pagkatapos, sa isang malamig at matatag na boses na hindi ko pa narinig sa loob ng 28 taon, sinabi niya, "Alamin ninyo kung ano ang isyong iyon. Alamin ninyo kung bakit ipinaglalaban ng Pilipinas ang teritoryong iyon, kung ano ang kahulugan nito sa kanila. Bigyan ninyo ako ng isang detalyadong ulat. Ang ulat na isinumite 2 araw pagkatapos ay sapat na upang magpagalit sa Crown Prince. Ang teritoryong iyon ay isang simbolo ng kasaysayan kung saan pilit na isinama ng Japan ang teritoryo ng Pilipinas noong panahon ng imperialismo nang sinasakop nila ang Asya gamit ang dahas. Ang pag-agaw ng isang makapangyarihang bansa sa lupain ng isang mas maliit na bansa, ito ay kapareho ng istruktura ng issue sa Palestine. Pagkatapos basahin ang ulat, ang desisyon ng kanyang kamahalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng diplomasya ng Saudi. Ano ang halaga ng 38 bilyong dolyar? Hindi karapat-dapat makipag-ugnayan sa mga taong naniniwalang mabibili ng pera ang katarungan sa kasaysayan. Hindi maaaring pumanig ang Saudi Arabia sa imperialismong umaagaw sa teritoryo ng mas maliliit na bansa. Tanggihan ang lahat ng hiling ng Japan. At opisyal na ilagay sa mga dokumento na ang teritoryong iyon ay malinaw na pag-aari ng Pilipinas. Nanginginig ang aking kamay habang isinusulat ko ang utos. Ang desisyon na isakripisyo ang 38 bilyong dolyar ay maaaring ituring na isang kabaliwan,
ngunit walang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang kamahalan. Ipinakita niya na ang paggamit ng calculator sa harap ng prinsipyo ay gawin ng isang alipin at ang pagbabayad ng halaga para ipagtanggol ang prinsipyo ay katangian ng isang hari. Nayanig ang Foreign Ministry ng Japan. Agad na nag-ulat si Yamaguchi sa Tokyo at nagbanta ang gobyerno ng Hapon na talagang ititigil ang lahat ng proyektong pamumuhunan na nagkakahalaga ng 38 bilyong dolyar. Ngunit hindi umurong ang Saudi. Ngunit may isang taong huling nakaalam sa balitang ito, ang Pilipinas. Nalaman lamang ni Special Envoy Jose Matias sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel na ipinusta ng Saudi ang 38 bilyong dolyar para sa kanila. Sa kanyang liham ng pasasalamat, nakasulat, sa ngalan ng gobyerno at mamamayan ng Pilipinas, buong kababaang loob kaming nagpapasalamat sa marangal na desisyon ng Saudi Royal Family. Isang bagay na hindi man lang namin hiniling, ngunit kusa ninyong ginawa para sa amin. Ang utang na loob na ito ay hindi malilimutan habang nabubuhay ang Republika ng Pilipinas. Isang bagay na hindi man lang namin hiniling, ngunit kusa ninyong ginawa para sa amin. Sa pagbasa ko ng linyang iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay isang bansang hindi humihingi ng sakripisyo mula sa iba para sa sarili nilang kapakanan. Sa halip, tahimik nilang ginagawa ang kanilang makakaya. Ang pagpapanatiling bukas ng ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan, ang pagharap sa 22% na probabilidad, ang paglalakad sa 48-degree na init ng disyerto, iyon ang paraan ng mga Pilipino, at ang paghahandang isakripisyo ang 38 bilyong dolyar para sa ganoong bansa, iyon ang sagot ng Saudi sa Pilipinas. Ilang araw bago ang madaling araw, 4:00 ng umaga, isang tawag mula sa Royal Secretariat ang gumising sa akin. Bago pa man tumunog ang pangalawang ring, automatiko kong sinagot ang telepono. Isang 28 taong gulang na instinct. Deputy Chief Karim, pinapapunta ka ng kanyang kamahalan sa kanyang opisina ngayon din. Huwag kang mag-atubili. Pagkababa ng telepono, tumayo ako mula sa kama at naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Isang emergency summons. Sa 4:00 ng umaga. Sa loob ng 28 taon, 2 beses lamang akong tinawag sa ganoong oras. Noong sumiklab ang digmaan at noong may emergency sa royal family. Habang papunta sa palasyo, ang tanawin ng Riyadh sa madaling araw ay dumadaan sa bintana ng sasakyan. May isang malaking bagay na gumagalaw. Sa radyo, walang tigil ang mga ulat na ang military conflict sa pagitan ng Iran at Israel ay nasa bingit na. Ang posibilidad ng pagsasara ng Strait of Hormuz ay lumampas na sa 90%. At muling tumataas ang presyo ng langis sa mundo. Pagdating ko sa palasyo, sinalubong ako ng isang hindi pangkaraniwang higpit ng seguridad. Ang karaniwang 2 guwardiya sa tarangkahan ay naging 8. Sa pasilyo papuntang opisina, mga fully armed na miyembro ng Royal Special Guard ang nakahanay bawat 3 metro. Sinasabi ng kanilang mga mata, hindi ito isang ordinaryong gabi. Pagbukas ko ng mabigat na pinto ng opisina, nanlamig ako sa nakita kong itsura ng Crown Prince. Nakatalikod siya, nakatingin sa bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng Riyadh ay kumikinang na parang mga hiyas at sa malayo, ang usok mula sa isang nasirang gusali ay dumudungis pa rin sa kalangitan. Lumingon ang kanyang kamahalan. Ang pagod dahil sa ilang araw na walang tulog ay bakas sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang apoy. Karim, sumagot ka ng tapat. Bihira akong tawagin ng kanyang kamahalan sa aking unang pangalan sa loob ng 28 taon. At sa tuwing nangyayari iyon, sinusundan ito ng isang napakabigat na tanong na huhubog sa kapalaran ng Saudi. Sa sandaling ito, pinipilit tayo ng Washington na pumasok sa isang digmaan laban sa Iran. Nagbabanta naman ang Tokyo ng economic retaliation. Sa tingin mo, mayroon pa bang kahit isang bansa sa mundo na tunay nating mapagkakatiwalaan? Naramdaman kong nag-init ang aking lalamunan. Inayos ko ang aking tindig at sinimulan kong ilabas ang lahat ng katotohanang nasaksihan ko sa loob ng 28 taon sa mga pasilyo, reception hall at situation room ng palasyo na nakaukit sa aking puso. Kamahalan, sa loob ng 28 taon na pagsalubong sa mga sugo mula sa 47 na bansa sa palasyong ito, sigurado na po ako ngayon, mayroon pong ganoong bansa. Ikinuwento ko ang tunay na mukha ng numero 1 Amerika. Ang kayabangan ni Hunter na nakadekwatro at sumasagot ng telepono sa harap ng kanyang kamahalan
ang walang pakundangang paggamit ng salitang utos sa pinuno ng isang soberanong bansa, ang pagtataksil na iwanan ang 340 na empleyadong Saudi sa pamamagitan ng isang linyang walang obligasyon ng Estados Unidos at tumakas. Ikinuwento ko ang tunay na mukha ng numero 2 Britanya. Ang 110 taong alyansa na naglaho sa loob ng 4 na oras nang sila ang unang tumakas patungong Bahrain. Ikinuwento ko ang tuso ng numero 5 Japan, ang paggamit sa $38 bilyong bilang armas para tawaging maliit na bato ang teritoryo ng isang bansa at subukang bilhin ang katarungan sa kasaysayan gamit ang pera. Ang lason sa likod ng kanilang paninira sa Pilipinas bilang puro porma lang. At ikinuwento ko ang tunay na mukha ng ika-17 na ranggong Republika ng Pilipinas, ang sugo na unang bumati sa Arabic, ang lalaking yumuko sa bawat guwardiya, ang embahador na hindi pinatay ang ilaw ng embahada sa gitna ng digmaan at nagdeklara, "Ako ang huling pananggalang ng 16,700 na Pilipino." Ang 8,500 na construction workers na nagpauna sa mga mamamayang Saudi sa 48-degree na init ng disyerto. Ang doktora na lumipad ng 18 oras at sumigaw. Ang 22% ay dahilan para punan natin ang 78%. Ang nurse na nag-donate ng sariling dugo sa isang 14-taong gulang na prinsipe. Ang mukha ng prinsipe na nag-aral ng Tagalog sa loob ng isang buwan para masabing, "Ate Gela, salamat po. Hindi ko mapigilan ang aking sarili." Ang mga bagay na naipon sa aking dibdib sa loob ng 28 taon ay bumuhos na parang isang sirang dam. Habang nagsasalita, nanginginig ang aking boses at patuloy na nag-iinit ang aking mga mata. Kamahalan, sa loob ng 28 na taon, naging alipin ako ng listahan ng ranggo. Naniwala ako na ang Amerika ay numero 1, ang Britanya ay numero 2, at ang Pilipinas ay ika-17. Nakakulong sa isang pirasong papel. Ngunit mali po pala ang listahang iyon mula pa sa simula. Ang tunay na alyansa ay hindi nasusukat sa dami ng armas. Ito ay nasusukat sa kung sino ang nananatili sa iyong tabi sa pinakamadilim na gabi at batay sa aking testimonya sa loob ng 28 taon, ang tanging bansang hindi kailanman umalis ay ang Pilipinas. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang tunog lamang ng orasan ang pumuno sa espasyo. Ipinikit ng kanyang kamahalan ang kanyang mga mata. Sa labas, ang kalangitan ng Riyadh ay dahan-dahang namumula. Iminulat ng kanyang kamahalan ang kanyang mga mata. Nakita ko ang isang kidlat ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tawagin ang Chief of Staff. Magpatawag ng isang press conference kasama ang lahat ng media sa buong mundo ngayong 4:00 ng hapon. Tayo mismo ang muling susulat sa mapanlinlang na herarkiya ng mundo. Nang hapong iyon, 4:00, ang 3,200 na upuan sa press center ay puno. Ang kuwentong ito ay naikwento ko na sa inyo sa simula. Ngunit may isang eksena na hindi ko nabanggit. Pagkatapos ng makasaysayang deklarasyon ng Crown Prince, isang tao ang nagtaas ng kamay. Ang senior correspondent ng CNN. Sa nanginginig na boses, nagtanong siya, "Kamahalan, ano po sa tingin ninyo ang magiging epekto ng desisyong ito sa relasyon ninyo sa Amerika?" Nagbanta na po ang Washington ng matinding reaksyon. Kalmadong sumagot ang kanyang kamahalan. Ang Amerika ay isang mahalagang partner. Ngunit magkaiba ang partner sa kapatid. Ang isang partner ay kasama mo kapag magkatugma ang inyong interes. Ang isang kapatid ay nananatili sa iyong tabi kahit wala kang interes. Kailanman ba ay pinatunayan ng Amerika na sila ay isang kapatid sa amin? Pinatunayan iyan ng Pilipinas sa loob ng 28 na taon. Nagkagulo ang press center. Mabilis na nagtaas ng kamay ang reporter ng NHK. "Kamahalan, paano na po ang $38 bilyong na proyekto sa Japan?" Walang ngiting sumagot ang kanyang kamahalan. "Sabihin ninyo sa bansang nagkakamaling mabibili ng pera ang katarungan sa kasaysayan. Ang dignidad ng Saudi Arabia ay hindi nabibili kahit sa $38 bilyong. At sa ngalan ng Saudi Royal Family, muli naming kinukumpirma na ang teritoryong iyon ay malinaw na pag-aari ng Pilipinas." Namutla ang mukha ng reporter ng NHK. 20 minuto matapos ang press conference, isang emergency call ang dumating sa Royal Secretariat. Ang tumatawag, Washington. Ang Pangulo ng Amerika mismo. Nang ikonekta ang tawag, ang boses na lumabas sa speaker ay puno ng galit. "Mohammed, ano ang ginawa mo?
Pinili mo ang Pilipinas sa halip na ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Amerika? Alam mo ba ang ginagawa mo? Magdudulot ito ng malubhang kahihinatnan sa relasyon ng Saudi at Amerika. Bawiin mo agad ang iyong sinabi. Inilagay ng kanyang kamahalan ang telepono sa kanyang tainga at nanahimik saglit. Pagkatapos, isang pangungusap lamang ang kanyang sinabi. Ginoong Pangulo, kailanman ba ay naglakad ang Amerika para sa amin sa disyerto? Kailanman ba ay iniligtas ng Amerika ang buhay ng aming anak? Kailanman ba ay isinakripisyo ng Amerika ang $38 bilyong para pumanig sa amin? Ginawa ng Pilipinas ang lahat ng iyon nang hindi humihingi ng anumang kapalit, magandang gabi, at ibinaba ng kanyang kamahalan ang telepono. Nanigas ang hangin sa opisina. Ang pagbaba ng telepono sa Pangulo ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng pandaigdigang diplomasya. Ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang kamahalan. Nang gabing iyon, ang resulta ng press conference ay yumanig sa buong mundo. Isang senior analyst ng BBC ang nagsabi sa live TV, ito ang araw kung kailan muling isinulat ang kasaysayan ng pandaigdigang diplomasya. Ang kayabangan ng mga makapangyarihang bansa na gustong kontrolin ang mundo gamit ang mga misail at dolyar ay lumuhod sa harap ng isang bansang armado ng katapatan at integridad, ang Pilipinas. Nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala, nakuha ng Pilipinas ang pinakamalaking bansang nagpo-produce ng langis bilang isang ganap na kapatid sa dugo. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nakaupo ako mag-isa sa isang sulok ng bakanteng press center. Sa malawak na espasyo na may 3,200 na bakanteng upuan, ako lang ang naroroon. Dahan-dahang namamatay ang mga ilaw sa kisame at habang humihinto ang air conditioner, unti-unting pumapasok ang tuyong init ng disyerto. Nasa bulsa ng aking suit ang walang laman na sobre ng listahan ng ranggo na itinapon ko kaninang umaga. 28 taon akong nanatili dito. Sinukat ko ang haba ng mga pulang karpet para sa mga diplomat mula sa 47 na bansa. Pinili ang uri ng mga tasa ng kape. Naniwala ako na mas dakila ang tumatapak sa 90 metrong karpet kaysa sa tumatapak sa 15 metrong karpet. Naniwala ako na mas mahalaga ang bansang nagbebenta ng Patriot missiles kaysa sa bansang alam ang pinagmulan ng Arabian coffee. Ngunit nagkamali ako. Sa loob ng 28 taon, lubos akong nagkamali. Ang tunay na dakilang bansa ay hindi ang nagbebenta ng mga bomba, kundi ang nananatili sa iyong tabi kapag bumabagsak ang mga bomba. Ang tunay na dakilang bansa ay hindi ang naglalabas ng $38 bilyong na bill, kundi ang naglalagay ng buhay sa 22% na posibilidad. Ang tunay na dakilang bansa ay hindi ang nag-uutos, kundi ang unang nagsasabing Assalamu alaikum. Republika ng Pilipinas. Ika, 17 na ranggo, 17 metrong pulang karpet. Isang baguhang protocol officer. Ngunit ngayon, alam ko na. Hindi ang haba ng karpet, kundi ang lalim ng puso ang nagtatakda ng tunay na ranggo ng isang bansa. Mula pa sa simula, ang Pilipinas ay numero 1. Hindi ko lang ito nakita sa loob ng 28 na taon. Mga kaibigan, narinig ninyo ang pagtatapat ng isang lalaking naglingkod sa Royal Protocol Office ng Saudi sa loob ng 28 na taon. Ang kadakilaan ng Pilipinas ay wala sa mga listahan ng GDP o sa paghahambing ng lakas militar. Ito ay nakaukit sa likod ng isang construction worker na nagpasakay sa mga dayuhan sa kanyang bus sa isang war zone. Sa kamay ng isang doktor na lumipad ng 12 oras para sabihing huwag kang mag-alala. Sa braso ng isang nurse na nag-donate ng sariling dugo sa anak ng ibang bansa. Nang sabihin ang lahat na imposible, nang tumakbo ang lahat, nang abala ang lahat sa pagkalkula, ang Pilipinas ay tahimik na nanatili at sa huli, binago nila ang herarkiya ng mundo. Kung naniniwala kayo na dapat marinig ng mas maraming tao ang kwentong ito, mangyaring ibahagi ang video na ito. Ang inyong isang share ay ang pinakamalakas na deklarasyon sa mundo kung anong uri ng bansa ang Pilipinas. Kung naantig ang inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento, karangalan, karapat-dapat tayo sa ganoong pagtrato. Tayo ay isang dakilang bansa. Ito ang nakagigimbal na katotohanang nasaksihan ng Deputy Chief of Protocol ng Saudi Royal Family sa loob ng 28 na taon. Mangyaring ibahagi ang kwentong ito upang maabot ng kadakilaan ng Pilipinas ang mas maraming tao. Ang inyong isang share ang pinakamalakas na deklarasyon ng tunay na halaga ng Pilipinas sa mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like.
Maraming salamat.